Good day mga ma'am sir. So basically, alam nyo na po yung itatopic natin for today. It's about Attorney Rowena Guanzon and Senator Risa Ontiveros. Yung mga hanash at kinuda, di umano nitong si Attorney Rowena Guanzon tungkol sa physical na itsura o sa mukha ni Senator Risa Ontiveros. No? However, bago natin to simulan, gusto ko lang i-address no, na pansinin nyo lahat ng mga bashers is kapwa natin babae. Kung meron man mang-ookray sa atin, kung meron man na magsasabi na hindi maganda, mangungutya, mamimintas, it's always the kapwa babae natin. Kapwa babae natin ang nahihila sa atin pababa. Buti na lang hindi ko to inugali. Hindi ko siya inugali at all. Since I was a child, pinalaki ako na aking mga magulang na I always compliment people with their looks. I always admire people whenever may maganda sa kanila. I made sure to let them know how beautiful they are. Ganun ako pinalaki. Siguro dahil na din my parents are well educated. First and foremost, my dad is the director of the Ombudsman of the Philippines way back. And my mom, she has her own business. She's an entrepreneur. Up to now, entrepreneur pa rin siya. She has her own businesses and so on. So basically, siguro hindi sila masyadong stress sa buhay nila ganyan. At hindi din sila, alam mo yun, hindi sila lumaki na may heartaches kasi nga they're all achievers. Ganon naman yun eh. Basically, pag achiever ka on your own, sa sarili mo, hindi mo makikita yung pangit sa mundo. Well, makikita mo in some light, pero most of the time, hindi ka magiging unappreciative of the people around you. So, yun yung kinalakihan ko. I was just surprised na yung mga kapwa pa natin babae ay yun nang hihila sa atin pababa. That is why I built my own page, which is Women Supporting Women, no? It's a Facebook page. Basically, yung mga babae doon is nagtutulungan, naghihilahan pataas when it comes to businesses, kung meron silang mga sariling business nila, kung meron silang mga endeavors, at meron silang mga, kunwari meron silang ginoynan na kailangan nila ng tulong sa kapwa babae nila. Yon, doon kami nagtutulungan, doon kami nagpo-post, nagbibigay ng mga opinions, ganyan, nagsasuggest ko ng mga gagawin and whatsoever. So anyway, itong tungkol nga sa pinost tungkol dito kay Senator Risa Ontiveros di umano, ay itong article na to, itong write-up na to, ay sinulat ni Mr. Jerry Kakanindian. Follow nyo siya kasi napakaganda ng mga sinusulat niya at very coherent, no? Madaling maintindihan. So anyway, ito, sabi niya dito, Rowena Guanzon recently insinuated that Senator Risa Ontiveros must have had something done because in this country, a woman can spend 3 decades advocating for human rights, passing laws, and minding her own skincare, and somehow the greatest mystery the public wants solved is bakit ang ganda niya. So, one random Tuesday, Risa walked into a hearing looking exactly like Risa. Kalmado, composed, very composed as the usual Risa Ontiveros, right? And with that quiet confidence that comes from knowing your facts better than the trolls know their spelling. Yet the social media disinformation had already launched a full-scale forensic investigation of her face. Imagine that, ha? Talaga nag-conduct ang mga trolls at ang mga detractors ng kanilang investigasyon kung bakit maganda si Risa Ontiveros. Akalain mo yan. First and foremost, sure na sure ako, babae yan. Okay. So, eto na. Sabi dito, she looks too fresh indeed. Anong pinagawa niya? Grabe. Galing sa pagnakaw ang pag-blow up ni Senator. Baka galing sa PhilHealth funds yan. Hindi pa rin tayo natatapos sa PhilHealth funds na ninakaw di umano ni Senator Risa Ontiveros. Nandun pa rin tayo nakatambay. Anong petsa na 2025 na? 2025 na, hindi pa rin makamove on sa PhilHealth funds na hinahanap nila kay Senator Risa. Nakakaloka. Ito sinimulan talaga din to ni ni Attorney Guanzon kasi nga naman, 'di ba, yung comparison, 'di ba? Alam nyo pag ganito kasi 'di ba, I've been a social media
content creator for quite some time now. Since pandemic, I've been hired as a social media content creator. Marami na akong channels na pinagtrabahuhan, no? Nag-work na rin ako kay Coach Jarrett, no? Ang dami ko nang pinag-workan. At ito nga, matagal-tagal na ang pinagsamahan namin ito ni Boss Mike na napakabait sa akin at hindi lang sa akin. Pati sa aking asawa. Yan. Oh. At syempre sa aking mga anak, napakabait ni Boss Mike. Sobra talaga. So anyways, no, hindi naman natin kasi maalis sa isipan ng mga tao yan na, anong pinaritoke mo? Ito pa nga yung malala dun eh. Minsan sasabihin pa nila, ang ganda mo. Siguro, dati kang lalaki. Ganyan ang mga hanas na mga insecure. Ganyan ang mga hanas na mga insecure ang palaka. Kasi, siguro pag tumitingin sila sa salamin, siguro iniisip nila hindi sila mahal ng nanay nila. Bakit hindi kayo mahal ng nanay nyo? Kasi mukha kayong ininuman ng pampalaglag. Nung pinagbubuntis pa lang kayo ng nanay nyo, ininuman kayo ng Cytotec. Kaya na-deform. Ganyan ang itsura ninyo, kaya insecure kayo sa itsura ng ibang tao. Ganyan. Ganyan lagi yun. Kasi kung tunay kayo maganda, kahit na lang hindi sa panlabasaan nyo, igandahan nyo na lang yung kalooban nyo, magre-reflect yan outside you. Ganon lagi yun. Kaya nga sinasabi nila, pumapangit tong tao na to, di ba? Si Selena Gomez, hindi daw, pumapangit na daw ngayon. Well, knowing na may sakit naman talaga si Selena Gomez internal, no? Pero pong mga detractors sinasabi, pumapangit si Selena Gomez kasi ang pangit ng ugali daw. Nagre-reflect daw yun. Sabi nga nila, kung evil daw yung inside mo, it will show off. It will show. 'Di ba? Eventually, makikita yan sa panlabas na anyo. So anyway, napaka-low-key lang nitong chismis na pinatulan natin, no? Pero ang point kasi dito is wala tayong pakialam, no? Wala tayong pakialam kung magandang isang tao, kung anong ginawa niya sa sarili niya as long as may pera siya. And secondly, hindi po galing sa PhilHealth funds. Basically, ang pampapaganda, hindi naman ganun kamahal magpaganda, basically. No, kung meron ka lang enough na budget, makakapagpaturok ka, 'di ba? Makakainom ka ng glutathione, push IV ka glutathione, 'di ba? Ang dami mo pwedeng gawin sa sarili mo with enough budget, yung mga sobra lang sa salary mo, pwede ka na makapagpaganda. However, si Senator Risa Ontiveros, I believe na talagang she came from a reputable family. She came for a pamilya na may kaya. Kasi makapag-aral ka ba naman sa Ateneo de Manila University at cum laude ka at nakapag-aral ng high school and elementary sa St. Scholastica's College. Dear, alam nyo ba kung magkano ang tuition fee sa mga schools na to? Hindi to pwedeng pag-aralan ng mga ordinaryo na kung hindi ka scholar, hindi ka makakapasok dyan. At kung hindi ka athlete, kung hindi ka varsity, hindi ka makakapasok ng libre sa mga eskwelahan na to. No? So, yung mga insecure ang palaka dyan, tigil-tigilan nyo na kasi nakakabobo po talaga. Nakakabobo po talaga. Ako nga eh. Hindi dedmahin lang to ni Senator Risa Ontiveros. Ito, hindi niya papatulan to mga hinahanas at kinukuda ni Attorney Guanzon. Pero ako din eh, hindi rin ako pumapatol dyan. Basically, meron pa before, sinasabi nila na, yun nga, ang ganda mo. Kasi porket, tingnan nyo may bakla bang ganyan nakapag-produce ng sandamakmak na anak. At nag-iiyakan pa ngayon. Well, kasi meron akong toddler, may infant ako at meron akong preschooler. No? So, sabay-sabay sila nag-iiyakan. Minsan pa hinahanap nila ako. Makananay yung mga yan kasi mabuti ang kalooban ng kanilang nanay. Charing! So, thank you so much for joining me in this vlog, no? And I hope to see you again next time. Enjoy your lunch. Bye-bye!